Secret Files. Homewrecker. Kabit. Masasakit na salitang madalas naririnig. Kapag may isang couple, married man or hindi, sumingit ka at nakasira ka ng relasyon. Ayan ang masasakit na nickname na kailangan mong masanay na marinig. Well, tama naman sila. Walang ibang label sa katulad kong nagmahal ng taong may sabit na. Ako si Anne. Di ko naisip na isusulat ko ang story ko sa secret file na to. Siguro uwi ko na rin to para naman gumaan ang pakiramdam ko. Judge me all you want. Pero naisip niyo rin ba na minsan helpful din kaming mga kabit sa mga relasyon? Dahil kapag naisip mong may pwedeng umagaw sa jowa mo, or asawa mo, or nalaman mo may kabit ang asawa mo, for sure, gagawin mong lahat, mabawi lang yung bahal mo. Ikaw yung original, hindi ba? E di ikaw na yung legit. Ikaw na yung may karapatan. Hindi ko naman ginusto na maging kabit eh. Pero nilagay ako sa sitwasyon na hindi ko alam na nagiging tama na para sa akin yung mali. Nag-resign ako sa previous work ko sa government at pumasok sa isang private company kasi mas mataas yung salary. Sa first months ko sa new work ko, isa siyang marketing firm. Nag-enjoy talaga ako. Nabait yung mga office mates ko. At feeling ko, nag-excel naman ako sa job dahil gusto ko yung ginagawa ko. Okay naman yung lahat eh. Until makilala ko si Oliver. Siya yung isa sa marketing supervisor ko. One day, nag-handle kami ng isang malaking event. Na TV pa nga ito eh. At dahil big event, stressful din at talagang panay OT kami. Isa ako sa team leader at directly supervisor ni Oliver. At dahil sa preparation namin sa event since day one, naging close kami. Naging good friends. Nakilala ko yung side niya na hindi lang siya basta-basta boss. Mabait siya, open-minded, and very caring sa mga staff niya. Sa totoo nga lang, naging crush ko siya. Sobra kasi siyang maalaga. Minsan, nagsasayang siya ng gas para lang ihatid kaming lahat dahil late na kami nakakauwi sa amin. Pero, nalaman ko from my office mates din na married na siya. Isang araw, sabay kaming nauna sa location. At dahil wala pang masyadong tao, nag-invite siya na mag-breakfast kami. Doon siya naman unang nagtanong about sa akin. Sabi niya, natutuwa daw siya kasi very hardworking ako at proud siya na part ako ng team niya. Nagkwentuhan kami at naisingit ko na din yung tungkol sa buhay may asawa niya. Total, ang tanong din siya about sa love life ko. Tapos ayun, sinabi niya na 4 years na siyang kasal, yet hindi pa rin sila magkaanak. Ayaw na daw niya na i-stress yung sarili niya, pati din yung asawa niya. Pero, pangarap daw niya na magkaroon ng buong pamilya. At dahil sa pag-musap na yun, mas naging close kami. Sinasabay niya ako minsan umuwi. May times pa na inaaya niya akong lumabas para kumain. Ayaw kong bigyan ng mali siya kasi baka isipin ni Sir Oliver na assuming naman ako. Knowing naman na sa iba, ginagawa din naman niya. Hanggang sa dumating yung time na almost 1 a.m., biglang nag-ring yung phone ko. Siya yung tumatawag. Nang sagutin ko, parang hirap siyang magsalita. Sabi niya, pasensya na raw ako kasi inistorbo niya
ako na lang daw yung nakita niyang online sa Facebook. Mag-isa daw siya sa kondo niya at inaatake daw siya ng asthma. At nasa Hong Kong daw ang asawa niya. Kung pwede daw ba na ako muna mag-take charge sa office dahil hindi siya makakapasok. Then biglang namatay yung line. So natakot ako. At ewan ko ba, sa concern na din siguro, natagpuan ko yung sarili ko sa taxi na papunta sa kondo niya. Alam ko yung address niya kasi minsan na kami nag-meeting doon. So malakas yung katok ko at nung pinagbuksan niya ako ng pintuan, nagulat siya. Ang dami niyang rashes sa face at sa iba't ibang parte ng katawan niya. Then nakita ko yung nebulizer. Walang tanong, inasikaso ko siya. Naaawa talaga ako sa kanya. Then, andun ako sa tabi niya hanggang sa makatulog siya. Doon na lang din ako naging relieved. Pinagmasdan ko si Sir Oliver. Pogi pa rin siya kahit may sakit. At dahil late na din, hindi ko namalayan na nakatulog na rin ako. Nagising ako na may pakiramdam na may yumayakap sa akin. Pag lingon ko, nagka-face to face kami ni Sir Oliver. Grabe yung tibok ng puso ko. Nakatingin lang ako sa kanya. Then nagsalita siya. Sabi niya, "Thank you for staying and taking care of me last night. Wala na yun sa duty mo as my staff, ha?" Tapos ngumiti siya sa akin. Yakap pa rin ako. Para akong tanga kasi sinisiksik ko yung mukha ko sa leeg niya. Then I hugged him. Sabi ko, nag-aalala ako sa iyo, sir. Walang anuman. Ang mahalaga sa akin, malamang okay na kayo. And then I asked, bakit wala yung wife mo? Anong ba niyang inaatake ka ng asthma? Kinitingnan ko lang siya. Tapos parang may sadness sa mukha niya. Sabi niya, si Faye? Wala namang pakialam sa akin yun eh. May bibilhin yun kaya nag-Hong Kong. Parang nagbulat ako sa sagot niya kasi medyo iritan na rin yung boses niya. Tapos tumayo siya at pumiti sa akin. Sabi niya, wag nating sirain ang araw na to. Since leave tayo pareho ay gumalian na tayo. Samahan mo ako magpa-check up sa doktor. And then, tsaka ko lang na-realize na Friday pa lang pala. Pero ewan ko, hindi na ako makatanggi sa kanya. Masarap kasama si Sir Oliver. Yun ang naisip ko. Maloko siya, caring at very gentleman. Nakita ko yung side niya na isang ordinaryong tao at hindi superior ko. Then, gabi na nung nagkahiwalay kami, I checked if okay na siya at mukha namang maayos na siya. Mga 5 minutes na ako sa bahay nang makareceive ako ng message galing sa kanya. Good night. I enjoyed the day. Thank you for taking care of me. Hindi ko alam pero napangiti ako nung nabasa ko yun. Simula nun, mas naging malapit na kami sa isa't isa. Hanggang sa natatagpuan ko na lang yung sarili ko na gusto ko siyang makasama. Parang kulang yung oras, yung araw, pag-uwi na kami at naghihiwalay. Constant na din kasi yung paghatid niya sa akin sa bahay. Isang araw, kinausap ako ng isang office mate ko. Close friend siya. Sabi niya, may relasyon ba kayo ni Sir Oli? Nagulat ako. Kasi alam kong wala naman. Sabi ko wala Bakit mo nasabi? Tapos sabi niya, iba na kasi yung kilos niya. Parati kayong magkasama at pag magkasama kayo, parang may sarili kayong mundo. Remind lang kita, may asawa si Sir. Baka mamaya magka-problema ka. Pagkatapos din sa akin nun, napaisip ako at kinabahan.
Ganon na ba kami ka-close? At ganon yung naiisip ng ibang tao? Nung weekend na tinawagan ako ni Oliver sa bahay, ang sabi niya, samahan ko daw siya sa lunch meeting niya sa isang organizer ng event namin. Tumanggi ako. Siguro, dapat magka-space muna kami at baka dahil doon ay mabawasan ng konti yung admiration ko for him. Pero nung gabing yun, pumunta siya. He asked if may problema daw ba kami. Or may nagawa ba siya? Kaya called ako. Kasi hindi na ako nagre-reply sa mga message niya at calls niya. Sabi ko, busy lang ako. Tsaka, may iba pa naman kasi pwedeng mag-assist sa kanya. Kasi marami naman yung staff niya. Malungkot siyang umalis ng bahay ko. Pabad trip kasi yung mood ko nun. Ewan ko ba? Pero nung oras na yun, mas pinili ko yung tama. May ilang days din na nag-iiwasan kami. Di na din niya ako kinukulit. And one day, may delivery na dumating sa bahay. Flowers and teddy bear. Nakasulat sa card, I'm sorry I miss you. Nag-iisip pa sana ako nang biglang mag-ring yung phone ko. Si Oliver. Then, nagkita kami. Malungkot siya tapos sabi niya need daw niya na makakausap. Dinala niya ako sa Tagaytay. Toxic na daw kasi siya. Tapos ayun, nagkwento siya. Nadawi na naman sila ng asawa niya. Matagal din kami nag-usap hanggang nung sakay na kami ng car niya. Tinanong niya ako if napatawad ko na siya. Tinignan ko siya. Sabi niya, sa kanya galing daw yung delivery. Feeling daw niya ay may nagawa siyang mali sa akin kaya iniiwasan ko na siya. Nasasaktan daw siya. Kasi sanay na daw siya nakausap ako. Sana daw, maging normal na uli yung relasyon namin. At dahil ayaw kong makadagdag sa stress niya, umiti na lang ako. At naging okay na naman kami. Hanggang sa nagkaroon kami ng isa pang malaking event. Almost 3 in the morning natapos. At dahil party-party, medyo uminom ako. Nakainom din si Oliver. Nung magsisiuwian na kami, nag-volunteer siyang ihatid kami. As usual, ako yung huling hinatid niya kahit pa nga mas nauna dapat ako dun sa isang kaibigan ko. Siguro nasanay na ako. Madalas kasi nagkukwentuhan pa kami ni Ollie, kaya okay lang na umikot-ikot na lang siya pabalik sa amin. Nahihilo na ako kaya pumikit na lang muna ako. Pero nakakaasar. Kasi nasusuka na talaga ako kaya huminto kami sa gas station. Tapos pumungkit aloy ako. Naidlip siguro ako nang maramdaman kong may bumuhat sa akin. Si Oliver. At ewan ko ba? Kasing siguro ako at hindi ko na ginawang big deal na sa kondo ako inuwi ni Oliver. Doon ko naramdaman yung pag-aasikaso niya sa akin. He massaged my head para mawala yung kilo ko. Binigyan niya ako ng gamot, pinagpalit ng damit. Buti na lang may dala akong ekstrang damit. Ginawa niya ako ng kape at kahit nagsuka, hindi naging big deal sa kanya. Habang nagluto siya ng pagkain namin, nakatingin lang ako sa kanya. Naisip ko, ang swerte ng asawa ni Sir, no? Bakit kaya naaway pa siya? Nang tapos na kaming kumain at sinabi niyang sa kama na ako matulog at doon na lang daw siya sa sofa. Bukas na lang daw niya ako ihahatid sa bahay kasi late na daw at mabuti na daw na makapagpahinga ako. Mag-uumaga na nung nagising ako. Pumunta ako sa banyo. Dahil hindi naman ako nagbukas sa CR, dumiretso ako sa CR. Hindi nakabukas ang ilaw. Nabigla ako kasi andun si Ollie. Saktong naliligo siya. Naked. Parang baliw ako kasi
Bigla kong nakalimutan yung pagbukas ng pinto. Lumapit tuloy siya, at kahit ayaw ko man makita yung hubad niyang katawan, no choice kasi tinunuan niya akong buksan yung pinto. Kinuha niya yung kamay ko, tas ewan ko ba, lasing pa ba kami? I doubt. Hindi ko alam kung paano, tapos nag-kiss na kami. Matagal na kiss. At dahil hindi ako sanay mag-underwear sa pajama, hindi ko na namalayan na naalis na yun ni Oli. Hanggang sa may nangyari sa amin sa banyo ng kondo niya. Wala kaming inikan while nagpe-prepare siya ng breakfast. Sabi ko kailangan ko nang umuwi. Pero niyakap niya ako. Sabi niya, may regret daw ba ako sa nangyari sa amin? He knows na hindi pa ako ganun ka-experience. Hindi naman akong virgin. I lost my virginity noong first year college ako. Pero since then, wala na. Si Oli pa lang yung pangalawang lalaki sa buhay ko. Hindi na ako sumagot. Sabi niya, hindi niya alam if nararamdaman ko yung nararamdaman niya para sa akin. Then inangat niya yung mukha ko, sabi niya mahal kita. Na-in-love na ako sa iyo simula nung mas nakikilala na kita. Naiyak ako kasi sa totoo lang, ginusto ko din yung nangyari sa amin. At alam ko, pigilan ko man. The feeling is mutual. At dito na nagsimula ang affair namin. Secret affair. Kasi, lahat naman alam na kasal si Sir Oli. Yung mga date namin, patago. Naging peg ko yung buhay kabit. May oras na napapaisip akong tigilan na yung relasyon namin. Pero naaawa ako kay Oliver kasi lagi niyang sinasabi na hindi na siya masaya sa asawa niya. Gusto na niyang makipaghiwalay. Kasi sa akin na daw siya mas masaya. Hanggang sa nakareceive ako ng message. Message mula sa asawa ni Oli. Sabi ng wife niya, "Hi, alam ko sa lahat ng staff ni Oli, ikaw yung pinaka-close niya. Pwede bang maging friends din tayo? May naririnig kasi akong chismis dyan sa office na may kabit ang husband ko. Sana ma-update mo ako." Hindi ko alam kung ano yung isasagot ko. Nagpaparinig ba siya sa akin? And then kinausap ko si Oli. Sabi ko natatakot ako. Ayaw kong maiskandalo ng wife niya. Pero sabi ni Oli, wag daw. Siya daw ang bahala. Ako na daw yung mahal niya. Ngayon torn ako. Hindi ko alam yung dapat gawin. Sa totoo lang, wala naman akong inagaw eh. Kasi sinubukan ko namang makipaghiwalay. Ilang beses, pero pag nag-aaway si Oli at yung wife niya, tas nagmamatter yung pagmamahal ko kay Oliver. Ano bang dapat gawin ko? Iiwan ko ba si Oli? Itutuloy ko ba at ipaglalaban yung relasyon namin kahit mali? Sasabihin ng iba, wag kasi kabit ako. Kasi may asawa si Oli. Hindi na siya masaya dun sa wife niya eh. Pero pag ginubos niya ng makipag-iwalay, nananakot yung asawa niyang mag-suicide o manggugulo daw. Ang hirap naman. Hindi ko naman ginusto to eh. Pero minsan mapaglaro yung tadhana. Tsaka yung puso mo. Minsan titibok na lang basta. Kahit sa maling tao. Sana matulungan niyo ako.
That secret file was sent to us by Anne.